makikita. Napasubo kami ko. Oo. Ganun pa man, naunawaan po namin. Marami ho pala kayong dinalaw nung araw ng Biyernes. Napakarami kasing mga public school teachers doon, Nelson. Din, eh. Opo. At yung ating kaibigan na mayor doon ay halos 3 buwan niya na kasing sinasabi sa akin yun. Ganun po. Oo. Ngayon, nung na-assemble niya talaga, at nakita ko naman pati yung production nila dyan. Opo. Akala mo, isip-isipin, no, pagkalayo-layo, Caraga yun. Pero nung makita ko yung production nila, nakagagawa pala ng ganun. Para kung nakita rin yung pasilidad ng Net25, eh. Matindi, Matindi rin sila, Opo. Mahigit silang 9,000 mga public school teachers. Matagal na nilang hinihintay na makarating naman ako doon. Kaya, yung nga, nagkataong Biyernes, eh. Kailangan kong umalis kasi ng Biyernes ng tanghali dahil mula sa Davao kasi, Jen, ay halos 3 oras at kalahati ang lalakbayin ko by land. Dadaanan ko yung Mati, pagkatapos yung Caraga. Yun, may batak ka ng pulis doon, mabilis na yun. Kung wala kang batak na pulis doon, baka 6 na oras ang gugugulin mo para makarating ka doon. Nakita ko ho yung ilang videos niyo nung kaharap niyo yung mga teacher doon, Kong. Sabi niyo sa kanila, ang mga teacher ay talagang mga matatalino. Sila ang tagapaghubog ng ating mga kabataan, Kong. Di ba? Hindi, una ko sinabi sa kanila ay meron kasing isang magandang mga sawikain patungkol sa kanila, eh. Opo. Ang sabi nila, invest in teachers. Yan. So that your children will succeed. Totoo naman, eh. Kapag nakapamuhunan ka sa mga teachers at naging madalubhasa lahat yon, siyempre may impart nila yung kanilang kakayahan, yung kanilang mga pinag-aralan. May sasalin ngayon sa ating mga anak. Opo. Puro tagumpay ngayon yun. Ayun. Pagkatapos, dalawang sawikain lang naman ang aking nabanggit ho doon. Ikinuwento sa kanila sapagkat kailangan naming magmadali. Hindi ko naman alam na yung production nila dahil napakaganda. Bago pala magsimula, magtatagal yung mga napakaraming mga parang calisthenics, para may pasumba-sumba. Very colorful. At nung magsalita yung aking kaibigan na mayor doon sa Caraga, Jen, Nelson, yung pagpapakilala lang nung kanyang mga naimbita, 1 oras ang kanyang ginukol. Wow. Ganun po. Teka muna. 3:20 ka ako yung flight natin mula sa Davao. Sabi ko nga sa'yo, 4 na oras by land. Kaya kinakailangan kaming umalis ng pinaka-maximum siguro 11:30 ng umaga. Opo. Ayun, kaya iniksian ko na lang yung aking pananalita. Sabi ko po, ang pangalawang salawikain na aking maikakapit sa inyo ay ito pong sinasabi na good education can change anyone. Kung po pwede po sana, I will respectfully offer a simple amendment to it. Sabi ko ganyan. Good education changes or may change anyone, but not everyone. Medyo na so gustong mapanood yung talumpati ni Congressman Marcolita diyan sa Caraga. May upload tayo niyan kahapon ay talagang hiyawan yung mga public teacher at talagang gustong-gusto nila yung mga sinasabi nitong si Congressman Rodante Marcolita, mga kababayan. Lalong-lalo na nung sinabi niya na talagang gusto niya na tumakbo bilang isang senador ngayong midterm election ngayong 2025. Talagang hiyawan yung mga guro, mga kababayan, pinagkakaguluhan itong si Congressman o Senador Rodante Marcolita. Magsisenador ito, mga kababayan, dahil nakikita natin na ito ang dapat nating ilagay sa Senado. Huwag yung mga senador ngayon na para bang makikita lang natin sa tuwing parating na yung unalalapit na yung eleksyon. Saka sila magpapakita, na magpapapugi dyan sa Senado para makita ng ating mga kababayan na nandyan pala sila.
Kung hindi nga sila magpapakita, mga kababayan, sa mga nalalapit na araw o nalalapit na buwan sa araw ng eleksyon, hindi natin alam na andyan pa pala itong mga senador na ito. Akala natin ay matagal lang pumanaw yung mga yan. Itong si Congressman Rodante Marcolita, mga kababayan, talagang kailangan natin ito sa Senado. Alam ko naman na mayroong hindi sumasang-ayon, pero karapatan naman natin talagang pumili kung sino ba ang mas sa tingin natin na yung makakatulong sa ating bayan. Una nila na yung very warm yung diyan yung reception kasi po ako kung titingnan niyo po at alam na po ninyo yung nangyayari sa amin sa House of Representatives. May mga kasama po ako na sa aking palagay nabigyan naman ng magagandang edukasyon Ako nakapag-aral gaya Yun po ang aking palagay. They had good education. But I think they never learned from it. Magaganda pong eskwela isipin po ninyo ako, sinumbong ko na. Sabi ko, I came here before you. Medyo konting English. Not only to celebrate with you. Ayan, yung mga yan. I came to you not only to pay tribute to the good teachers of our nation. Kaya parang nakapula din kayo kung But I chose to come here to seek for your solace, for your guidance and counsel and inspiration. Dahil po sa nangyayari sa House of Representatives. Pero huwag kayong mag-alala, sabi ko. Yung pong mga itinuro ninyo, mananatili sa aming mga puso. Kami pong mga matatalino na inyong tinuruan. Mas marami po kami kesa mga naturuan ninyong mapupuro lang mga ulo. Oo nga. Abay talagang nabuhay lahat ang alam nila ibig sabihin nung talumpati kayo ng ganun ko, nag-react sila Paano tayo makakapag-invest kung yung pong Magna Carta po na para sa inyo na naisa batas pa po noong 1966? Tagal. Isipin mo, 1966. Sabi nga ni Tito Mads dyan 1966. 58 years ago. Ngunit yung pong mga benepisyo sa inyo ay talaga pong hindi pa naibibigay hanggang ngayon. Isipin mo naman yun. So medyo natuwa naman yung mga guro dyan. At sa huli, nagbisaya pa kayo. Talagang lalo nilang na-appreciate ko Aba akalain mo sabi ko, bago po ako aalis, ay meron akong ibubulong sa inyo. Di ba? Gikan sa akong kasing-kasing. Gihigugma ko kamong tanan. Yan ang sinasabi ko, naluluha-luha si Mahal ko kayong lahat. Talaga naman. Mula sa aking puso. Kaya palakpakan yung mga taga-Caraga kong Ayan pala, pinakikita po namin sa telebisyon. Yan, kahit maglululundag, naiintindihan ko dahil siya yung sinasabi ko, nakaka-relate sa kanila Pero iba yung mga naglululundag doon sa aming Appropriations Committee. Gigil na gigil. Ayan. Ay, nako. Anyway, Kong, at least salamat tayo at mukhang sa bagay na yan ay nakita kayo ng mukhaan ng ating mga kababayan sa malalayong lugar. Oo, at tumuloy nga ako ng Iloilo. Pagkatapos, meron tayong meron tayong medical mission dyan Okay. Meron tayo kasing isang mobile clinic. Itong project ng Sagip po ko. Dala-dala yung ECG, dala-dala yung X-ray, merong ultrasound. Pagkatapos meron tayong konting mga gamot na pinamimigay. At yung mga kapartners naman natin sa Panay Island, pati yung mga barbero nila, dala-dala nila, pati yung nagmamanicure. Wala lang tuli ngayon kasi maulan dyan Ganun pala. Pagka maulan daw, medyo wag muna yung mga tuli.
Ganun ba? Bakit nung ako naman tumalon pa kami sa ilog? Summer kasi yun. Jen. Summer ba yun? Patatalunin ka sa ilog. Patatalunin ka sa ilog kapag katapos eh. Iba yung ulan eh. Baka yung ulan ng ayaw yun ang nila. hindi pwede kasi tumalon ka sa ilog pala. Kasi malabo ang tubig pagka may ulan eh. Diba? Ganun pala yun. Ma-infect ka. Akala ko dati ka anong paliwanag doon eh. Ay, nako. Tapos tumuloy tayo ng Antique. Ganon din, medical mission din. At puntahan din natin yung pagkarami-raming miyembro ng cooperative, Jen. Marami sila. Halos siguro sa tansya ko doon, hindi sila kukulangin sa 3,000 yung isang gymnasium na yun. Yung mga nasa-servisyoan naman ng medical mission, siguro nag-a-average ng 1,000 dyan. Maghapon yun eh. Maghapon. Anyway, Kong, ito'y pinag-uusap-usapan at alam ko sa social media, ito po naman ay viral na rin. Ano? Pero gusto naming marinig mula po mismo sa inyo, ano ba talaga ang nangyari sa plenaryo? Gabi po yun eh. Nung mawalan, maubusan kayo ng hopya. Yung inalisan kayo ng mga committee position tsaka yung committee membership, ano ba talaga nangyari? Bakit po Yung 5 komite. nabigla na lamang kami, kinabukasan ay inalis na sa inyo yung mga committee ito? Kung kayo na nga po magkwento. Sa akin palagay, Jen, ito ay planado. Tingnan mo, itong nagsimula na paglatag ng budget, itong budget ng Vice President, di ba, sabi ko nga, kung susuriin ninyo, parang nag-iba yung patakaran, biglaan eh. Sa mga nakakaraang mga panahon ay, eto, huwag na tayong lumayo, 2022, 2023, ganun pa rin naman yung patakaran. Walang masyado nang nagtatanong. Halos 13 minuto, 22 minutes. Nadidispose na yung ano eh. Kasi yun ang tradisyon, Kong, ano? Umiiral na tradisyon. Ngayon, pinapaliwanag ko nga sa kanila na huwag nating bigla na lamang tatanggalin yung tradisyon sapagkat ito naman ang matagal na panahon nating inalagaan. Ngayon, minamatwid kasi ng mga kasama ko, kapag ang tradisyon kanya ay bumangga doon sa ating pananagutan at tungkulin na magtanong, hindi mo po pwede kanyang mangibabaw yung tradisyon. Sabi ko, hindi naman ka ako dapat mag-away yung dalawa na yun eh. Ang totoo niyan, Jen, sa mga abogado, merong kaming subject na kung tawagin ay conflict of laws. Okay, conflict of laws. Meron kasing pagkakataon na maaaring ipalagay ng bawat isa na maaaring maglaban ang 2 o 3 o higit pa na batas kung ang pag-uusapan ay yung application nito. Kaya meron kami subject na kung tawagin ay conflict of laws. Para sa ganon, masanay ka. Huwag mong paglabanin yung 2 konsepto o 3 konsepto. So dapat hanggat maaari ay gamitin mo sa paraan na ito'y nagamit mo ng sabay-sabay na hindi nagkalaban-laban. Walang kontradiksyon, ika nga. Wala. Ang tawag namin doon ay harmonization. Sabi ko, hindi naman ibig sabihin kapag pinaraan mo yung tradisyon, ay hindi mo na sinasabing hindi accountable ang isang opisina. Yung accountability, iba yon kesa dun sa sinasabi nating tradisyon. Paano natin i-harmonize? Sige, ganito yan. Yung budget nilatag. Pagkalatag nun, sa magitan ng tradisyon, tinignan natin, nakita natin yung kahalagahan, binasa ng... merong presentation kasi. Merong magpo-propose ngayon. Kamukha nung nangyari. Based on the time-honored tradition, I move terminate the office, the budget of the office of the Vice President. Palaging ganon. Yun ang mga accountability, iba naman ang ibig sabihin nun.
Pagka yung budget na yun na nailatag at nagamit na, at merong nakita na may konting sablay, o merong requirements na hindi natupad, o may mga dokumentong hindi mo na isumite, hahabulin ka ng accountability. Opo, kasi may Kaya nga habulin ka ng COA eh. Kaya nga po, tingnan ninyo, ito po madali ka akong intindihin. Kaya merong nag-issue ng notice of disallowance. Oo. Yun ay katibayan na ang opisina ng Vice President o kahit anumang opisina hindi makaiiwas doon sa accountability. Pananagutan yun eh. Pananagutan niya po yun. Tama naman. Kaya nga, mag-i-explain siya, magpapaliwanag. Lamang dahil kay issue lang. Eh meron naman siya kung Period pa. period para sumagot sapagkat ang itinatadhana ng procedure ng COA eh binibigyan ka ng 6 na buwan para sumagot. Natural, hindi naman niya gusto magmadali sapagkat gusto niyang masinop siguro pati yung paraan ng pagsagot, pati yung extent ng explanation gusto niya sigurong ayusin mabuti. Bakit ako magmamadali kung tutuusin? Meron akong 6 na buwan para sa ganun ay ayusin ko yung pagsagot. Lahat ng kakailanganin ay iisa-isain ko para sa ganun. Walang magkaroon ng duda sa aking isasubmit na paliwanag. Sa makatwid, kung mo ibinigay sa kanya yon Agosto 2024, meron siya hanggang Pebrero 2025. Nabibigay lang. Ngayon ang tinatanong ko, bakit kayo pa ang gusto magtanong, hindi pa nga siya nakakapag-submit? Yun. Kung ang COA nga naghihintay pa ganun po yung proseso. Sabi niya, Ma'am Vice President, nag-i-issue po kami ng notice of disallowance po sa inyo. Sang-ayon po sa patakaran, ganito po ang ganito. Kaya hihintayin po namin ang inyong paliwanag. Di kayo meron kaming power of the force. Sino ba nagsasabi na wala sa atin ang power of the force? Wala nga eh. Ang sinasabi natin, may panahon para mag-account ang bawat isang departamento na na-issuehan ng ganong klaseng kautusan. Sa pagsasalita nila kasi, parang nakagawa na ng krimen ng Vice President, yun ang mahirap eh. Parang convicted na nga po. Pag tinatanong mo naman, naintindihan niyo ba yung nature ng notice of disallowance? Akala naintindihan daw nila. Kung naintindihan mo, walang krimen dyan. Magpapaliwanag siya. Kaya nga notice ko, di ba? Notice. Notice yan. It is a formal notice for the office of the Vice President to make an account. May tinanong pa kayo. Alin bang departamento walang notice of disallowance? Kaya nga. Diba? Ngayon, doon sa unang tanong ninyo, hindi ka ba nabigla? Hindi ako nabibigla kasi kung tutuntunin mo, talagang nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Sa tamang panahon, akala nila pag nakakalap na sila ng ganito, magpapile ng impeachment. Saan magsisimula ang impeachment? Anong komite? Ay, Committee on Justice ko. Vice Chairman ako doon. Oo nga po, Vice Chairman kayo ng Committee on Justice. Ba't ako tinanggal? Para hindi ako makasali ron. Yun ang alam nila, di ba? So yun pala. Ngayon, alam ko rin naman ang panahon kung kailan tinatanggal yung mga nasa majority. Pagka matatapos magbe-break. Kaya inipon nilang lahat yun. Di ba? Last day eh. Di ba nag-object ako dun sa prangkisa sa panukalang batas na yung prangkisa ng Davao Light. Sa Davao, tama. Sasagpangin niya, aagawin niya yung prangkisa ng Nordeco. Nag-object ako doon. Medyo lumaban yung author. Sabi niya, with all due respect, Mr. Chair, this issue has been extensively discussed in several meetings of this committee. With all due respect to Congressman Marcoleta, I think this is the only first day that he attended our hearing.
Hindi naman nakidiwa. Ngayon lang, noong araw niya, bigla kayong Oo. nagtanong. Oo. O, sabi ko, I may not have attended all the meetings, Tama. but I have read all your minutes. Binasa niyo naman lahat ng minutes. How many times was the word competition mentioned in the law? EPIRA. O, hindi naman niya masagot. O, ako na nagsabi. 11 times. Competition, 11 times. Oo. What about the phrase anti-competitive? Ilang beses? Hindi naman niya alam 10 times. Anong ibig nating sabihin, Mr. Chair? This law is about competition. Meron na ngang nagsiservice dyan sa franchise area na, ibibigay mo na naman dyan sa Aboitiz. Kakainin pa. Pwede pinatay niya yan. Kapag napatay niya yung kalaban niya, nag-iisa na siya. So eventually, kahit namura ngayon, ang sinasabi niya mong presyo ng kuryente niya, itataas niya rin dahil wala nang mag-o-offer dyan. So, hindi siya kako consistent sa batas. Dinobjekan ko yun. Pangalawa, sabi ko, kaya naman nagkukunwari siyang mababa ngayon sapagkat nakakakuha siya ng mas marami sa capacity ng Agus Pulangi Hydroelectric Plant. Namurang-mura. Namurang-mura. Hydro yun Kaya naman siya nakakakuha ng ganyang karami sapagkat yung head ng PISAM na namamatnubay sa Agus Pulangi ay dating tao ng Aboitiz. Hindi ba natin titingnan lahat yan? Doon sa isang meeting naman. Akalain mo naman kako, paano napunta naman sa committee ng good government? Committee ng good government, kuryente yung pinag-uusapan. Kasi gusto naman tanggalin yung management contract ng Samselco. Sabi ko, pag inalis nyo yung management contract ng electric cooperative ng Zamboanga City Electric Cooperative, walang iniwan yan sa pasyente na intubated. Kayo na nagsabi na ka-hospital yan, na intubated nga, hindi na nga makahinga Tatanggalin mo pa yung ventilator, ano mangyayari dyan? Patay, huy. O di patay. Ano mangyayari ka ako sa mga residente ng Zamboanga? O yun. Kausap siya. Tanggalin na kaya sa Committee on Energy. Vice Chair na naman ako doon. Sa mga tweet, Nelson, ang aking sinasabi, pag ako nag-advocate ako ng tama, nagagalit sila. Yan. Pag sinabi ko yung tradisyon, igalang po natin, sapagkat hindi naman po niya tinatakpan ang accountability. Ang pinararaan lang po niya yung paggalang at tiwala na palagi nating ibinibigay sa kapwa co-equal, coordinate branch of government. Ay, nung makapagsalita nga ako sa sabi ko, ano ba kakong? Pagbalik ko ng Iloilo, may tumawag sa akin, pwede po mag-phone pats. Kahit na ako wala nang boses Namamaos na kayo nung araw na yun. Tsaka naririnig nyo yung ubo ko Wala pa namang hopya doon. Hindi kayo nakakain yata ng hopya. Sabi ko, alam mo kako, kung itong mga kasama kong ito, kahit bagito, pagpapasensyahan ko na ito Kung hindi sila abogado Kasi maring hindi nila naiintindihan yung kaugnayan ng mga sinasabi ko doon sa subject matter. Pero yung iba mga abogado at abogado talaga, Kaya po nakalulungkot. Akalain mong iuugnay niya yung accountability doon sa tradisyon. Hindi po Napakasimpleng subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam niyo ang aking gusto sabihin. Pararaanin ang bawat isa na hindi sila naglalaban-laban, ngunit makukuha mo pa rin ang implementation na nakalatag sa ating mga patakaran. Huwag na nating palabuin kako ito. Napakasimple nito. Nakalulungkot, bakit hindi? Na alam ko naiintindihan Pero pinipilit na baluktutin sapagkat gusto nilang makahanap
ng mga bagay-bagay na magagamit nila para sa kanilang niluluto na impeachment. Oh, pinoint out ko rin yung tumayo sa privilege speech, di ba? Opo. O ayan naman ako yung tuntunin natin. Kung ayaw nyo sundin ang tuntunin natin, itapon na lang natin. Walang tatayo na magdi-deliver ng privilege speech. Habang merong isang pending na bill na may kaugnay na subject matter. Simpleng-simple yun. O bakit nila pinatayo? Nakatapos niyang tumayo, di man lang nila napansin na mali pa lang ginawa, ni-repair pa sa Committee on Rules. Mapinag-uusapan ngayon. Yung Committee on Rules, Jen, kaya ang katawagan ay Committee on Rules. Dako, kabisado mo Sila ang dapat kumakatawan sa tuntunin at patakaran ng buong institusyon. Oo. Makapangyarihan ng committee ito. Lahat ng committee namin ay hindi pwedeng gumalaw ng walang atas na manggagaling sa committee ito. Kaya marami sila eh. Opo. So, ang pinaka-chairman ng Committee on Rules, yung majority leader. Yung majority leader, meron siyang halos 10 deputy majority leader. At meron na naman siyang halos 10 assistant majority leader. Wala man lang nakaisip. Mr. Majority Leader, mali po yata yun. May bali ata sa pangyayaring ito. Ganun ba? Oo. O, halimbawa, nahalata. Pwede namang mahalata eh. So, sige. Huwag nyo nang i-repair sa rules. I-direct nyo na sa appropriations kasi kaparehong subject matter naman eh. Ayun. O baka sakaling okay na sa akin yun. Kasi nagkamali ang tao eh. Tao lang eh. Totoo po yun. Pero hindi. Sinadya nila yon kahit illegal para maging kasangkapan para ipatawag ang opisina ng Vice President investigation in aid of legislation. Pwede ba yun? Hindi pwede. O, nung marinig na naman nila yung sinasabi ko, tanggalin sa good government. O, ngayon, sinama na yung public accounts. Kasi Vice Chairman din ako eh. Opo. O, sabi ko, lahat mag-a-account naman eh. Tanggalin sa public account. So may dahilan pala lahat. Bawat isa. Meron silang dahilan na inipon. Inipon ang mga dahilan. Kaya, tinasagot ko na yung tanong ninyong dalawa, nabigla ba kayo? Hindi. Hindi na. Ayun. Kami kasi kung nabigla, hindi namin kasi alam yung kwento na yan. Unang-una, kayo talagang dalawa naman ay nervyoso kayo talaga. Mabibiglahin talaga. Biglahin kayo Pero ako, nakinikinita ko na. Hindi lamang yung komite ko, pati yung aking membership sa Commission on Appointments. Commission on Appointments. Pati doon. Tinanggal na kayo. Pero yun naman Commission on Appointments. Kung ano naman ang dahilan, bakit pati naman yun inadamay pa? Di ba? Baka napansin nila, wala yung nagtatatanong ng sensible. Bagay, tama din naman. Yun ang kaya pala tinanggal itong si Congressman Marcolita sa lahat ng member siya ng committee dahil ayaw nila ng may humaharang, may kumukontra sa mga kagustuhan nila sa mga niluluto nila na impeachment laban kay VP Sara Duterte. Mabuti na lang nandito si Congressman Marcolita, mga kababayan. Kung wala pala ito, baka itong mga congressman na ito ay talagang aabuso o maabuso na ito ng husto. Dahil nakikita natin ngayon yung mga congressman na ito, para bang akala ba nila sila na yung sila na yung batas, sila na yung humuhusga, sila na yung judge. Dahil pa nila yung mga senador, mga kababayan. Sa tingin ko lang yun yung aking pananaw. Grabe itong mga nangyayari ngayon sa Kongreso. Matindi itong mga na ito, mga congressman na ito. Akala mo yung mga matitino ito, mga kurakot. Itong si Speaker Martin Romualdez, namudmud ito ng salapi mga kababayan. Parang namimigay ito ng 1 bilyon sa lugar ng Cavite. Grabe Samantalang si VP Sara Duterte, noong nakarang araw, bumisita doon sa Kalinga, At yun na nga, hindi nga niya natanggihan itong yung pinakamatanda na nagtatato, mga kababayan, yung tattoo artist na si Wang Od.
nagpatato talaga ito. Talaga makikita natin ano na ganun lang kasimple itong ating Vice Presidente. Dapat ganun ang mamumuno sa ating bayan. Walang kaarte-arte sa katawan. Kahit na sabihin natin may tato, uso naman yung tato ngayon. Hindi naman porket may tato yung isang tao, masama na. Maraming walang tato pero ang sasama ng ugali, mga kababayan. Hindi natin makukuha yan sa physical na kaanyuan ng tao na makikita natin. Walang tato yan, malinis na tao yan, matino yan. Maraming mga walang tato na mga drug addict mga kababayan. Dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo kay Ma'am Berjever Religious ng Apulilan, Bulacan ha. Kay dito titingnan tayo ng komento dito ha. Kay Ma'am Idisa Borbi, shoutout rin kay Ma'am Idisa Borbi ha. Shoutout kay Mariano Rumuga, shoutout ha. Sherwin Congressman Rolando Marcolita for Senador Duterte line up next election. Shoutout na rin kay para mas Ria. Hindi dapat Robin Padilla, Lito Lapid, Pacquiao, Bong Revilla, Adobe Panot, Bongbong at Ogi-Ogi. Ogi-Ogi, si ano to? Si Ogi-Ogi, si ano yan? Baka si ano ito, si Speaker Romualdez. Shoutout na rin kay Steven, mabuhay kung Marcolita. Yun naman, dito lang muna at medyo mahaba na ito yung video. Once again, this is Ronnie TV mo. Ingat tayo lahat, God bless bawat isa sa atin.